Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos para po sa ating gawain tuwing araw po ng linggo. Welcome po sa CGM Mother Earth Sunday Service. At ngayon po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang sabi po sa Bible na hawak ko, everything that happens in this world happens at the time God chooses. Sa Tagalog po, ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali po tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sapagkat minsan pa kami mag-aaral ng iyong mga salita upang patuloy naming malaman kung ano ang plano at kalooban mo sa aming mga buhay. Nag-aaral kami ng iyong mga salita upang patuloy naming makita ang kalooban mo sa aming mga buhay. Upang patuloy naming malaman at makilala ang Diyos na amin pong pinaglilingkuran. Salamat po, pagpalain mo po ang mga salitang ibinigay mo sa iyong lingkod upang patuloy na maging pagkain ng aming buhay espiritual. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan. Buksan mo po ang aming puso't isipan habang kami nakikinig ng iyong mga salita upang mapakinggan po namin ang mga bagay na nais mong mapakinggan namin at wag po ang mga sariling opinion namin, sariling pangunawa at mga sariling panukala, kundi ito'y magpailalim sa panukala at plano mo sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na ihanda mo ang aming puso't isipan upang makita ng aming mga spiritual eyes ang mga bagay na nais mong makita namin, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo ang lingkod na iyong gagamitin. Minsan pa itago mo sa likod ng iyong kaluwalhatian, bigyan ng karunungan upang maipangaral ang mga salita mong may kapangyarihan, may pahid ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapat ikaw nagsabi sa iyong mga salita, it is not by might nor by power but by your Spirit. Salamat po, Panginoon, sa karunungan na galing sa iyo. Nagpapasakop po ako sa iyong kapangyarihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang hapon po minsan pa. Pag-aaralan po natin sa hapong ito ay ang patungkol po sa sinabi ng Panginoon sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So, meron daw pong panahon sa lahat ng bagay na nagaganap sa ibabaw ng lupa. Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. So, sabi doon, what are we going to feel? Ano daw ang ating mararamdaman o ano ang iyong mararamdaman? What are you going to feel? Ano ang iyong mararamdaman when our whole life has been a big series of big beginnings with too little results? Ano daw ang mararamdaman mo kapag ang isang bagay na ginagawa mo na, lahat ng bagay ginawa mo na, lahat ng bagay, oras o panahon mo ay iginugol mo na, pero ang naging bunga ng malaking bagay na pinaggugulan mo ng panahon ay nagbunga lamang ng katiting or maliit na bagay o mayroong little results. Kumbaga, ang naging resulta lang nito ay maliit lang sa paningin mo. O kaya when we start something and we give up, o kaya nagsimula ka na isang bagay pero hindi mo natapos at ikaw ay sumuko. Maring sa business, maring sa relasyon, maring sa desisyon, o maring mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin. O kaya when we start something and we give up again. Okay, kumbaga parang nag-start ka na naman ng panibago. At nagsimula ka na naman, namuhunan ka na naman ng oras, ng lakas, ng panahon, o ng financial. Pero in the end, sumuko ka na naman or hindi na naman ito naging matagumpay. When we start, and now we've come to the realization, time is running out and we have to face the fact that we are getting older. At ngayon, napag-iisip-isip mo na parang tumatagal, mahaba ang panahon, at nakikita mo sa sarili mo, hindi ka pa bata, ikaw ay patanda, at nakikita mo sa sarili mo yung sitwasyon. Ngayon, nandito ka sa panahon na tayo nakakaranas ng pandemic, nandito tayo sa sitwasyon na kailangan ng financial support, pero nakita mo yung mga bagay na
ginawa mo noon ay parang hindi nagkaroon ng magandang bunga ngayon. So doon natin makikita na yung hindi ka pa bata, patanda ka, hindi ka palakas, pahina ka. Pero may mga sitwasyon na yung mga ginugol mo yung mga panahon mo na parang walang nangyari. We will never get to see what we could have become because we are never willing to pay the price. So hindi raw natin makikita ang bunga ng ating pinagpagalan o yung pagod natin o yung mga bagay na sinakripisyo natin kapag hindi daw natin kayang o hindi tayo willing to pay the price of resilience, o yung willing, hindi tayo willing na maging matatag, o yung hindi tayo willing mag-adjust, o hindi tayo willing na tingnan o evaluate ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari sa buhay natin kung bakit naging ganito ang bunga, or bakit kailangan maunawaan mo bakit sa mga sitwasyong ganito na marami ka namang bagay na ginugol na or ginawa, pero bakit ngayon ito pa rin yung bunga. So kailangan nating maunawaan. The truth is everyone wants to succeed but so few do. So ang katotohanan, wala naman taong gustong mabigo. Walang taong gustong masira. Walang taong gusto na ikaw ay mapahamak. Or walang taong gusto na hindi magtagumpay sa buhay. Lahat ng tao gusto magtagumpay. Lahat ng tao gusto ng pinapasok natin, ginagawa natin. In the end, tayo ay mananalo. Or walang lumaban sa paligsahan na in the end, ang desire ng puso niya ay matalo siya. Walang pumasok sa isang sitwasyon ang gusto in the end ay matalo siya. Lahat ng bagay na ating pinapasok, pinagdidesisyonan, lahat ng bagay na ating ginagawa, ginugugulan ng panahon, lakas, ginugugulan ng pera o pawis, pagod, in the end gusto natin magtagumpay tayo. Ang maging bunga ay maganda, ang maging bunga ay matagumpay, ang maging bunga ay magiging proud tayo, ang magiging bunga ay yung mga bagay na ikagagalak natin. Pero hindi lahat ng tao. Why? Diba? Hindi lahat ng tao ay nagtatagumpay. Now, the question is, why do so few succeed? Bakit maraming tao nabibigo? Bakit hindi lahat ng tao nagtatagumpay? Sabi doon, success can be measured and defined in many ways. Paano mo ba ma-define o masasabing ang isang tao ay matagumpay? Paano mo ba masasabi na isang tao ay dumating sa lundo ng buhay niya na nagawa niya ang lahat ng bagay at siya ay nagtagumpay? Paano mo ba i-define ang tagumpay ng isang tao? Sa akin, fulfilling God's purpose for your life will be my favorite definition of success. Sa lahat, marami pong tagumpay, marami pong definition ng tagumpay. Pero ito yung isa sa pinaka-paborito ko at para sa akin ito yung pinakamagandang bunga, pinakamagandang kahulugan ng tagumpay. Fulfilling God's purpose for your life will be my favorite definition of success. Ito yung pinaka-paborito ko. Bakit? Kasi maaaring ang iba, ang definition ng tagumpay nila ay yung makamit ang lahat ng gusto nila. Pero hindi lahat ng taong nakakamit ang lahat ng gusto ay matagumpay sa buhay. Yung iba naman, makarating sa dapat mapuntahan or makuha mga bagay na dapat makuha. Ma-achieve ang pinaka-highest position na gusto niyang ma-achieve. Pero in the end, hindi rin mo rin masasabing ikaw ay tagumpay. Sapagkat ang tunay na tagumpay, yung purpose ng Diyos na lumikha sa iyo, ay nakita mo sa iyong buhay. Sabi doon, regardless of our definition, I think most would agree that success is not an accident. So kung ano man po ang ating definition ng tagumpay, pero naniniwala ko na ang tagumpay ay hindi po aksidente. Ang tagumpay ay pinaglalaanan ng panalangin, ng lakas, ng oras. Ito yung pinaglalaanan ng ating pong strength, ng pag-iisip, pagpaplano. Maraming bagay po ang dapat gawin ng isang tao para makamit ang tunay na tagumpay sa buhay po natin. There are two keys ways that we can make great strides toward the goals that God has put in our hearts. Meron daw dalawang bagay na pinakamahalaga or mahalaga
upang maunawaan natin, upang makita natin yung purpose ng Diyos para tayo magtagumpay. Understand the seasons of life. Yan po yung ating pag-aaralan. Unawain mo ang bawat panahon o bawat araw o oras na itinakda ng Diyos sa bawat seasons ng buhay ng tao. Kasi iba-ibang seasons ng buhay ng tao eh. Ang sabi po, basahin po natin ang buo. Ang Ecclesiastes chapter 3. Sabi doon, He sets the time for birth and the time for death, the time for planting and the time for cooling up. Dito lang sa verse 2, sabi doon, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. So doon natin makikita na seasons of life, may panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot ng tanim. Kaya pag hindi mo na iintindihan ang seasons of life, mahirap kang magtagumpay sa buhay. Kaya kailangan mahalaga po, understand the seasons of life. Kailangan yan po ay pag-aralan natin para tayo'y magtagumpay anuman ang ating pinagdadaanan. Makamit po natin yung goal, yung purpose, yung ating minimithi sa buhay ay makamit po natin kapag naiintindihan natin yung seasons of life. Number 1, time management. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything. Kailangan natin daw ng time management, tamang pag-google ng oras natin. Bakit? Kasi there's a time for everything. Ang sabi doon, time is a non-renewable resource. We have all there is. How we manage our time has much to do with the results we will see in life. Kung paano daw natin minamanage ang oras natin, ay dun po natin makikita kung ano magiging bunga nito sa ating buhay. Kapag hindi mo naiintindihan ang seasons of life, ay aaksayahin mo yung oras mo. Pero kung naiintindihan mo, there's always time for everything. Pag naiintindihan mo, may panahon ng kalakasan, may panahon ng kahinaan. I-google mo ang oras mo ng tama kasi hindi ka laging malakas. Hindi ka laging may opportunity. Hindi ka laging bata. Ika'y tatanda. Kaya kung ika'y sa panahon ng kalakasan mo, ginugol mo yung oras mo ng tama. Diba? Ginugol mo yung oras mo na sabi dito sa binasa natin, there's a time, ano ba? May panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. Kung naiintindihan mo ang seasons of life, hindi ka laging buhay. Kaya yung time management mahalaga. Kung kailangan paano, kung may panahon ka sa pag-aaral at ikaw ay may panahon sa barkada, dapat may panahon ka rin sa paglilingkod kay Lord kung estudyante ka. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung may panahon ka sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, dapat may panahon ka rin sa pamilya at may panahon ka rin sa panahon ay may panahon ka rin sa Panginoon. Bakit? Kasi may oras ng kamatayan, may oras ng pagsilang. May panahon na ikay sinilang sa mundo ito, may panahon na haharap ka sa Diyos. So kung hindi mo naiintindihan ang seasons of life, ang igugugol mo lang yung panahon mo sa mga bagay sa mundong ito. Ibubuhos mo lang ang panahon mo sa bagay sa mundong ito. O tingnan mo nangyari sa panahon natin ngayon. Maraming tao nakafocus ang panahon sa paghahanap buhay. Nakafocus sa mga bagay na kailangan nila. Financial, material na bagay. Pero ngayon dumating ang time, nawala ang trabaho, nawala ang pinagkakakitaan, nawala ang lahat ng ginugugol natin ng panahon natin. At dumating yung time na nandito tayo sa bahay, naka-quarantine tayo at nag-spend ng time sa Panginoon. Bakit? Para ipakita ng Panginoon na hindi lang material na bagay ang buhay sa mundo, na hindi lang hanap buhay ang buhay sa mundo, hindi lang ang business mo, hindi lang ang pagtatrabaho ang buhay sa mundo. Darating ang araw, haharap tayo sa Panginoon. Kaya time management, mahalaga po yan pag naiintindihan mo ang seasons of life. Diba? Sabi doon kailangan, time management does not mean that one must be working non-stop. Hindi naman sinabing pag time management ay hindi ka na titigil ng paggawa. Hindi nga eh. Ang time management dapat alam mo yung time para sa pamilya. Kasi isang araw kung dumating yung time na ikaw ay tumanda, doon ka aagaw ng panahon para sa pamilya mo. Yung mga anak mo, mayroon na sariling pamilya. Yung mga anak mo, mayroon na ring hanap buhay. Yung mga anak mo, may wala na ring panahon para sa'yo. Pero kung ikaw ay malakas pa, yung ikaw ay mayroon pang tamang pag-iisip, tamang lakas, ginugol mo ng tamang yung oras, naniniwala ko, dumating man yung time ng kahinaan, lahat ng inispend mong time para sa anak mo ay oras na para spend naman nila yung time niya para sa'yo, na ikaw ngayon ay mahina na or ikaw ay matanda na. Kaya sabi doon, understand the seasons of life. It simply is that time should be budgeted, invested, and enjoyed in a balanced way. Na ang oras dapat binabudget, ini-enjoy, ini-invest ng tama.
Di ba? Tingnan mo yung mga tao ngayon, may nakikita ka dyan, matanda na naghahanap buhay pa. Bakit? Kasi nung malakas sila, nag-invest sila ng time nila sa gala, tambay dito, in-invest nila yung time nila kung saan mga bagay na walang halaga, walang kabuluhan, di ba? Laro dito, tambay dito. Ngayon matanda na sila at kailangan nilang kumayod, kailangan nila ng mga pang-maintain sa kanilang health. Maintenance na gamot, kailangan, walang malapitan, walang mapuntahan, walang investment. Bakit? Kasi nung time na sila'y malakas, hindi nila na-budget yung time nila ng tama. At ngayon dumating sila sa time na sila'y mahina na. Wala silang investment. Saan sila kukuha? Kung doon natin makikita na time management, mahalaga yan pag naiintindihan mo ang seasons of life, kapatid, huwag kang mag-enjoy. Hindi ka laging malakas. Magkaroon ka ng investment sa buhay mo. Kapatid, huwag mo ubusin ang time mo sa pagtambay. Huwag mo ubusin ang time mo sa enjoyment, sa mga bagay, sa material na bagay. Kapatid, may panahon ng pagtanda, may panahon ng paghina. Kailangan natin mag-invest. Ano yung invest na kailangan natin i-invest? Mag-invest ka ng time sa anak mo para pag ikaw ay humina, ikaw ay tumanda, yung time na in-invest mo sa anak mo, aanihin mo yan. Bakit? Sila naman ang mag-invest ng time sa iyo na ikaw ay matanda na. Mag-invest ka ng time sa mga bagay na mahalaga para pag tanda mo, may i-invest ka. Pag ikay mahina na at ikaw ay may sakit na. Mag-invest ka ng time kay Lord. Sa paglilingkod, kahit ikaw may trabaho, kahit ikaw busy, sa pamilya, mag-invest ka ng time kay Lord dahil isang araw haharap ka sa Panginoon. Wala kang madadala, ang madadala mo lang kung ano yung ginawa mo para kay Lord. Pag naiintindihan mo, understands the seasons of life, magkakaroon ka ng time management kasi alam mo na hindi ka laging ganito, hindi ka laging malakas, hindi ka laging kumikita, hindi ka laging may trabaho, hindi laging okay ang lahat ng bagay. So yun ang sabi, success, sabi dun it simply means that time shall be budgeted, invested, and enjoyed in a balanced way. Successful people know how to manage their time. Bakit? Kasi naiintindihan nila yung seasons of life. Kaya yung mga taong matagumpay, hindi sinusukat ang tagumpay ng isang tao sa mga material na meron siya. Hindi sinusukat ang tagumpay ng isang tao sa mga malalaking bagay na meron siya. Malaking bahay, magandang sasakyan, meron mataas na posisyon. Hindi po. Kumbaga meron mga taong ganyan na nakuha yung rurok nagtagumpay sa financial, pero walang time sa anak, walang panahon sa Diyos, walang panahon sa mga bagay na kailangan. Isa lang ang naging tagumpay niya, material, financial. Pero kumusta naman yung ibang bagay? Kapatid, dapat mayroong iba't ibang level yan. Hindi pwedeng isa ka lang nakapokus. Hindi pwedeng trabaho lang. May pamilya ka na nangangailangan ng oras mo. Hindi pwedeng trabaho lang. May pamilya ka, mayroong ang Diyos na na kailangan din ng oras mo. Na relasyon. May relasyon ka sa Diyos na nangangailangan na mag-spend ka rin ng time para sa Kanya. Kasi hindi ka forever sa earth. Hindi ka forever magtatrabaho. Hindi ka forever kasama ng pamilya mo. Darating ang araw, haharap ka sa Diyos. Matatapos ang assignment mo dito sa lupa. Kaya sabi doon, ang taong matagumpay, marunong mag-budget ng time. Kasi naiintindihan niya, there's a season. Di ba may seasons? Yung naiintindihan niya, understand the seasons of life. Iba-iba po. Sabi doon sa verse 3, the time for killing and time for healing, the time for tearing down and the time for building. O di ba, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. He sets the time for sorrow and the time for joy, the time for mourning and the time for dancing, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Understands the seasons of time para alam mo kung paano mo i-budget ng tama ang oras mo. Ang taong matagumpay, marunong mag-budget ng time niya wisely dahil alam niya ang seasons of life hindi pare-pareho. Number 2, the second key to success is mind management. Pangalawa naman, kung paano nagbabudget tayo ng time, dapat nagbabudget din tayo ng ating isipan. Sabi ng, our thought life can be like an elevator that takes us upward toward our goals. Or it can be a cliff that leads to destruction. So yung daw isip natin, pwede raw tayo nitong dalhin sa itaas para tayo magtagumpay.
Pwede rin yung isip natin, dalhin tayo pababa para tayo ay bumagsak or tayo ay magsumuko or umayaw. Sabi din sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Sabi doon, kung ano yung iniisip natin, yun daw tayo, yun daw magiging tayo. Pag iniisip mo na hindi ka magtatagumpay, ay walang mangyayari sa'yo. Pag iniisip mo na hindi mo kaya, ay hindi mo nga makakaya. Pag iniisip mo mga bagay na negative, kaya nga sabi doon, kailangan tayo maging adjustable. Understand the seasons of life para maging adjustable ka. Para yung isip mo ay hindi nakapokus lang sa negative. Hindi nakapokus sa mga bagay na negative lang sa buhay mo. Dahil tandaan mo, walang permanente sa mundo. Lahat temporary lang. Those who fail in life usually have undisciplined, wandering, self-centered thoughts. Di ba? Yun daw mga taong hindi nagtagumpay. Yan daw yung mga taong lumilipad ang isip. Yan yung mga taong nakapokus lang sa mga negative na nangyari sa buhay niya. Yan daw yung mga taong nakapokus lang sa kahapon. Yan yung mga taong nakapokus lang sa kahinaan, sa pagbagsak, sa pagkakamali. Kapatid, hindi. Pag naiintindihan mo ang seasons of life, yung isip mo, ipopokus mo na sa mga bagay na dapat gawin, mga bagay para makamove on, mga bagay anong dapat hakbangin, mga bagay na kailangan makaraos, mga bagay na kailangan tayo magtagumpay, huwag manatili sa ganitong kalagayan, sa ganitong sitwasyon. Yan daw yung mga isip na nagtatagumpay. Understand the seasons of life para yung isip mo, huwag nakasentro lang. Kung lagi nakasentro sa kahapon, na pangit, paano na ngayon? Paano na yung ngayon mo ngayon? Kung nakasentro ka sa kahapon, paano yung ngayon? Paano pa yung bukas? Kaya sabi ng Panginoon dun Galatians 6:9 let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Wag daw tayo, di ba? Wag daw tayo magsasawang gumawa ng mabuti. Sapagkat sa tamang panahon, tayo ay aani. Kapag isang tao, ginawan tayo na hindi maganda at nakapokus tayo sa ginawang hindi maganda ng taong yon, hindi ka gagawa ng mabuti sa kanya. Ano ang aanihin mo? Lagi mong tatandaan, ang magsasakang hindi nagtanim, huwag aasang may aanihin. Kaya nga yung time natin, yung time management, tsaka yung mind management, kung meron kang pagbagsak, may panghihina, may gumawa sa inyo hindi maganda, nasaktan ka, iniwanan ka, o may mga bagay kang naranasan, kapatid, focus your mind na may maganda pang mangyayari. Huwag kang mag-focus na habang panahon failure ka. Hindi. May tagumpay. Minsan nakikita natin yung tagumpay ni Pacquiao, pero hindi natin nakikita yung mga pangit niyang pinagdaanan, yung sakripisyo, yung hirap. Marami siyang pinagdaanan kaya siya nagtagumpay. Kapatid, yung mga taong nakikita mo nagtatagumpay ngayon, maraming pinagdaanan yan. Pero hindi sila nag-focus sa pangit. Hindi sila nag-focus sa mga bagay na pagkukulang. Hindi sila nag-focus sa mga pagkakamali. Nag-move on sila, nagpatuloy, humingi ng tulong kay Lord, isinuko lahat sa Panginoon, at humingi sa Diyos ng another chance, at humingi ng gabay ni Lord, at araw-araw isinusuko sa Diyos ang lahat ng bakay. Yan yung mga taong nagtatagumpay. Sabi doon, a great potential of a renewed mind is lost. Di ba? Poor mind management usually produces poor time management. Kapag yung isip mo nakapokus sa mga bagay na wala, mga bagay na wala ka ring sigla para ayusin yung oras mo, gamitin yung oras mo sa tama. Nagkakalakip-lakip yan We will never, sabi doon Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So kapag hindi mo ni-renew yung mind mo, do not conform to this world, but be ye transformed. Paano ka matatransform? Renewing of your mind, that you may prove. Diba? Renewing of your mind. Kailangan yung isip mo, baguhin mo. Huwag kang mag-focus sa mga bagay na hindi mabuti. Now, we will never discover the good, acceptable, and perfect will of God without having our minds under control. Suko natin sa Panginoon yung mga bagay na iniisip natin. Normal po yan Kapag may nararanasan tayo, negative, normal po yan. Kahit sinong tao yan ang nararanasan. Ako po, nararanasan ko rin po yan. Kaya pag ako, meron po mga karanasan na negative. Kasi pag negative ang emotion, negative ang isip, ang response natin negative. Wala naman taong galit na ang response positive. Diba? Usually ang taong galit, negative emotions, ang response niyan, kung hindi hiwalay,
ayaw na, suko na, ano pa, resign, umuwi na, o bumalik na lang. Negative eh. Pero kapag tayo ay pumunta sa presence ni Lord, magpakalma tayo sa Panginoon, ang magiging ano natin yan, positive. Kasi wala nang mga negative na pangyayari sa buhay natin. Negative ang isip natin, negative ang damdamin, positive ang response. Kaya gusto nila, kaya sabi ni Lord, di ba? Kaya sabi, huwag daw tayo magdidesisyon sa peak ng emotion natin. Kung galit tayo, huwag kang magdidesisyon dahil walang taong galit na nagdesisyon ng tama. Karaniwan ang taong galit ang desisyon mali, negative. Huwag daw tayo magdesisyon sa peak na tayo ay masayang-masaya. Karaniwan niya, nakakapangako tayo ng mga bagay na bandang huli, pagsisisihan din natin. Huwag daw tayo magdidesisyon na sa peak tayo ng negative ang thinking natin. Kasi sigurado negative ang ating desisyon. Lahat tayo dumadaan dyan, wala pong exempted dyan. Pero kapag nakakapag-isip-isip tayo, nababago ng Diyos yung desisyon natin. Diba? Understand the seasons of life. Mind management speaks of a mind that can focus on priorities, tasks, and relationships without becoming stressed. Di ba sa panahon natin ngayon, mai-stress ka kapag talagang ang inisip mo yung mga bills na babayaran mo. Hindi nga tayo nasiningil ng ilang buwan, pero babayaran pa rin natin. Buti nga, meron, thank you Lord, kung mapasa yung batas na pwedeng unti-untiin yung mga babayarin. Hindi natin babayaran ng bigla. So, di ba, yung mga ating pong pagpasok, paano na bukas? Paano? May papasok na mga bata sa eskwela, papasok ka na sa trabaho. Pero yung isip natin, di ba? Hindi pa rin naman ang focus yung isip natin. Hindi naman, yung isip naman natin, hindi pa rin naman panatag sa mga bagay, sa sitwasyon sa buhay natin eh. Kasi paano? Hindi pa naman, wala pa namang na vaccine tawag ito nagagawa para labanan ng COVID na yan. Yung ating virus na yan. Meron na ba ang nagawa? Meron na ba? Sabi nila. Pero wala pa rin namang talagang malinaw na resulta na tunay ngang meron ng vaccine para dyan. Pero dumadaan ang araw. Darating ang oras, papasok ka na. Makikisalubilo ka na sa tao. Pero yung fear sa puso mo, di ba, yung isip mo, hindi pa rin panatag. Yung anak mo, papasok sa eskwelahan. Malapit, dumating yung time. Pero asan ang puso't isipan mo? Saan nakafocus? So, normal yan eh. Walang tao, kaya nga kailangan natin ng Diyos. Pag naiintindihan mo you understand the seasons of life, kailangan na mo ang Diyos. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Di ba? It can also envision, imagine, and see the purpose of God in a given situation. So kapag tayo naiintindihan natin ng seasons of life, na hindi tayo laging masaya, darating ang kalungkutan. Pero kapag na kay Lord ka lagi nakahawak, na kay Lord ka lagi nakaasa, kay Lord ka lagi nakasandal, naniniwala ako, hindi nabibigo ang nagtitiwala sa Diyos, hindi napapahiya. Ako, everyday ko talaga nararanasan yung kabutihan ng Panginoon kasi alam ng Diyos sa Kanya kami nakasandal, hindi sa mga bagay sa mundong ito. The more our minds are under control, the more our time will be productive. Kapag daw yung mind natin kontrolado ng plano ng Diyos, kontrolado ng tamang pag-iisip, pag yung mind natin ay kontrolado ng mga bagay na mabuti, yung time management natin naaapektuhan din. Pag nakapokus ka na kailangan matapos ko to, yung time management mo naaayos din. Pag nakapokus ka na sundin ang kalooban ng Diyos, yung time management mo naaayos din. Kapag gusto mo ang kapokus ka na lumalim ang relasyon mo sa Diyos, yung time management mo nakapokus din. May time ka sa paggawa sa bahay, may time ka para sa sarili mo, may time ka sa devotion mo, may time ka sa anak mo, may time ka sa pamilya mo, may time ka sa trabaho. Kapatid, kapag yung isip mo maayos, tama din nagkakaroon din ng time management, ng tamang paghahati-hati ng oras natin. In conclusion, sabi doon, give success a chance in your life. Paano raw tayo magiging matagumpay sa sa buhay natin? Unang-una, understand the seasons of life. Hindi ka laging malakas. So kung alam mo na hindi ka laging malakas, darating ang araw ng kahinaan. Habang malakas ka, aayusin mo ang buhay mo. Habang malakas ka, hindi ka mag-i-spend ng time sa mga bagay na alam mong pagsisisihan mo pagdating ng araw. O paano, di ba? May mga tao ngayon, mahina na. Puro sakit. Bakit? Kasi nung sila malakas, pinokus yung buhay, yung time nila na ubos sa tambay, sa bisyo, sa mga bagay na hindi mahalaga. Ngayon mahina na sila. Lahat ng bagay na
pinag-spendan nila ng time na hindi tama. Ngayon, inaani nila. Sabi sa Galatians, may time ng pag-ani. Kaya kapatid, kung ngayon naman ikaw'y nakakaranas, tanim ka ng tanim at nakakaranas ka pa rin ng pangangailangan, kapatid, nagtatanim ka palang may oras ng pag-ani. Kami po dumating yung time yung pagtatanim. At ngayon, maaaring dumaranas kami ng pag-ani. Bakit? Kasi yung time manage na tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya kung alam mo na hindi ka laging bata, darating ang araw ng pagtanda, kailangan magkaroon ka rin ng tamang time management, pag-invest. Diba? Kami, nag-asawa, nag-uusap kami. After na makatapos ng pag-aaral ng mga anak namin, mag-i-invest kami para sa sarili namin. Alas ngayon, meron kaming anak na pwedeng makatulong sa amin. Lobin man nilo na lumingon sa amin, salamat. Kung hindi man, salamat pa rin. Sa Diyos kami umaasa, hindi sa mga anak. Pero thank you kay Lord kung sila'y lumingon. At kami mag-i-invest ni Pastor Jack para sa sarili namin. Bakit? Magkakaroon ng time yung mga anak ko, magkakaroon ng trabaho, pero hindi habang panon i-invest sa amin yung kita nila. Darating ang time, magkakapamilya yan. Darating ang time, magkakaroon yan ng sariling buhay, sariling pamilya. So kung kami dumating ang time, mag-invest kami para sa sarili namin, para dumating ang time, ang mga anak namin magkaroon ng pamilya, hindi kami magiging pabigat sa kanila. So kung naiisip po natin yan, understands the seasons of life. Hindi tayo kailangang umasa sa mga tao na kapaligid sa atin. Sabi ni Lord sumpain ng tao, umaasa sa lakas ng kapwa-tao, pero mapalad ang tao nagtitiwala sa Diyos. Habang nagtitiwala ka sa Diyos, habang umaasa ka sa Diyos, time management, mind management. Isipin mo, hindi ako laging malakas, hihina ako. Hindi laging ang anak ko kayang sumuporta sa akin. Hindi darating ang araw, ang anak ko magkakapamilya, magkakaroon ng sariling buhay yan. Hindi lahat iaasa sa anak, hindi lahat iaasa sa mga taong nakapaligid sa atin. Ganon din yung mga anak na may pamilya na, ang magulang lumilipas. Hindi porket natutulungan kayo ng magulang mo ngayon, ang magulang mo malakas at nakakatulong sa iyo. Tandaan natin, seasons of life. Ang magulang pwedeng kunin ng Diyos, pwedeng bawiin ng Diyos, pwedeng mawala. Kaya matuto tayong tumayo sa sarili natin pa sa tulong ng Panginoon. Umasa sa Diyos at gawin ang tama. Dahil isang araw didilat ka. May panahon ng paghihiwalay, may panahon ng pagsama, may panahon ng pagtanda, may panahon ng kabataan, may panahon ng paghina, may panahon ng understands the seasons of life. Para magkaroon ka ng tamang time management and mind management. Mag-isip ka. Mag-isip ka. Kung saan mo ginugugol ang oras mo, ang panahon mo ngayon, mag-isip ka. Hindi lahat ng taong sumusuporta nga sa iyo, hindi lahat ng taong sinasandalan mo ngayon, nandyan lagi. Hindi lagi nandyan ang magulang. Hindi lagi nasa abroad ang asawa. Hindi lagi nasa barko. Hindi laging malakas. Hindi laging kumikita. Dapat alam natin yan. Understands the seasons of life. Learn to manage your time and your mind. You'll be surprised at the results. Understand the seasons of life, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Diba? Gayahin natin yung mga lingkod ng Diyos na through faith and endurance, with patience sa buhay niya. Kailangan, kaya kapatid, ito po yung mensahe sa atin ng Panginoon sa hapong ito. Understands the seasons of life. Diba? Sa buhay natin, ang panahon hindi natin nahawak, ang panahon ay hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya ang pinakamahalaga na tandaan mo, ingatan mo ang relasyon mo sa Diyos. Bakit? Na lahat ng tao pwedeng mawala sa iyo, pero ang Diyos ang kakalinga sa iyo. Ingatan mo ang relasyon mo sa Diyos. Bakit? Kasi hindi ka forever sa lupa. Isang araw haharap ka sa Diyos. Lahat ng bagay na ginawa mo para sa Panginoon, yun lang ang pwede mong dalahin sa harapan niya. At ipagsulit sa harapan ng Diyos. Yung reward na naghihintay. Huwag kang magsawang magtanim ng mabuti. Isang araw, aani ka. Kung ikaw ang tumutulong ngayon, praise God. Magtanim ka, gawin lahat para sa Diyos. Kung ikaw ang nagbibigay ngayon, praise God, gawin para sa Diyos. At isang araw, ikaw ang mangangailangan, lahat ng itinanim mo, aanihin mo. Ikaw ang nagbibigay ngayon, praise God, gawin mo para kay Lord. Walang nasasayang isang araw. Ikaw naman ang bibigyan. Nagtatanim ka ngayon, praise God, gawin mo para kay Lord. Isang araw, ikaw ay aani. Kung gumagawa ka ng mabuti ngayon at gumagawa ka, nag-spend ka ng time kay Lord, praise God, gawin mo para kay Lord. Isang araw haharap ka sa Diyos at ang reward ng mabuting bagay na ginawa mo para kay Lord at hindi para sa tao, walang nasasayang. Kapatid, understands the seasons of life para ma-spend mo yung time mo wisely.
At para yung mindset mo nakapokus kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. At yung mind mo nakaset kung ano yung dapat, kung ano yung tama. At dito po tayo magtatapos. Ang sabi po dito, verse 5, the time for making love and the time for not making love, the time for kissing and the time for not kissing. Diba? Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. May panahon ng pagyakap, may panahon ng paglalayo. Kaya habang malakas, habang kasama natin, yakapin na. Diba? Spend na yung time, mahalin ang mga taong ating mga mahal sa buhay. May panahon ng paglalayo. May panahon ng paghihiwalay. May panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpulit, panahon ng pagtatahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. May oras na tayo ay kailangan magsalita, may time kailangan tumahimik, hindi laging tayo ang naririnig, hindi kailangan tayo lagi ang tama, hindi kailangan tayo lagi ang mayroong sinasabi. Ang pakikinig, minsan, mas maraming natututunan sa pakikinig kaysa sa pagsasalita. Pag nagsasalita tayo, binabahagi natin yung alam natin. Isa lang, bibig natin. Pero dalawa ang tenga. Mas maraming natututunan pag tayo'y nakikinig. Kaya may oras ang pagsasalita, may oras din ang pakikinig para may natututunan din tayo. Kahit anong galing natin, kahit ano pa ang na-achieve mo sa buhay mo, ang pagkatuto hindi natatapos. May matututunan at may matututunan tayo sa buhay. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So darating yung time, understands the seasons of life para ma-manage natin ng tama yung oras natin at ma-manage natin yung ating isip ng tama. At mag-focus kung ano yung mabuti, kung ano yung ngayon, wag kung ano yung kahapon, wag kung ano yung pangit, wag kung ano yung pagbagsak, wag yung mga pagkakamali. Mag-focus, meron pang pagkakataon, meron pang solusyon, may magagawa pa, walang mahirap sa Diyos, makaka-move on, makakatayo, makaka-recover. Yun ang isipin natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, sapagkat tinuturuan mo kami, understands the seasons of life. Sapagkat maraming bagay, lahat ng bagay na nagaganap sa ibabaw ng lupa, ikaw ang nagtatakda, Panginoon. Kaya Lord, alam namin, hindi kami laging ganito ang sitwasyon. Kaya dapat adjustable kami, dapat nakahawak kami sa iyo, dapat yung relasyon namin malalim, dapat magpakatatag kami, Panginoon, sa iyo, dapat kilalanin ka namin ng lubusan. Kasi hindi kami laging ganito ang sitwasyon. Kaya dapat, Lord, sa buhay namin, kailangan namin ng Diyos. Lord, patuloy mo ilagay sa puso namin, understands the seasons of life, time management, para matuto kami, Panginoong, hatiin ang oras namin. Hindi kami laging maghahanap buhay. Isang araw, tatanda kami, mag-i-stay kami sa bahay. Yung mga anak na ngayon na naghahanap ng panahon sa amin, isang araw, Panginoon, kami ang maghahanap ng panahon sa kanila. Yung mga anak na humihingi ng panahon ngayon, Lord, isang araw, pagtanda namin, kami ang hihingi ng panahon nila. Lord, yung mga bagay sa mundong ito, huwag kami, Panginoon, mag-focus yung isip namin, huwag sa mundong ito, Lord God. Bagamat nandito kami sa mundo, pero isang araw iiwanan namin ang mundo, haharap kami sa iyo, Ama. Kaya Lord, habang kami nasa mundo, magkaroon kami ng time sa iyo, magkaroon kami para yung mind namin, nakapokus kung ano yung purpose at plano mo sa buhay namin, para na isang araw, haharap kami sa iyo, magsusulit kami, pagsusulit namin yung buhay na ipinahiram mo sa amin, kung kami nagkaroon ng panahon sa iyo, kung nagawa namin yung plano mo, yung purpose mo, kung kami nakapagdala ng kaluluwa, kung naibahagi namin ang salita mo, kung kami naging magandang patotoo, kung kami Panginoon Paragan ay nagamit mo para mag-ilaw at makilala ng mundo. May Diyos kaming pinaglilingkuran na buhay at nagmamahal sa mga taong walang relasyon sa Diyos. Lord, salamat po kung paano may ginamit ka para kami magkaroon ng tamang relasyon sa iyo. Gusto mo, Ama, mag-focus kami, Panginoon, na ngayon naman kami nakakilala sa iyo. Gamitin mo rin kami para may mga tao, Panginoon, na walang relasyon sa iyo. Kami gamitin mo rin para sila makakilala sa iyo, Panginoon. Kung paano kami noon kami pinagpapala, kami ang binibigyan, kami ang tinutulungan. Ngayon kami nakakatanggap ng pagpapala at nakaka-receive, Panginoon Paragan, ng pag-ani sa mga bagay na tinanim namin. Kung kami makaranas ng pagpapalang galing sa iyo, malagay man sa isip namin at puso, kami naman yung gamitin mo para kami naman ang magpala sa ibang tao. Lord, dumating yung time na kami naman ngayon ang malalim at nakakakilala sa iyo. Lord, magkaroon kami ng
mahabang pasensya at pangunawa sa mga taong dinadala namin sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Understand the seasons of life upang mamanage namin ang tamang aming oras at yung isip namin ay mahati namin kung ano yung dapat, kung ano yung kalooban mo, kung ano yung mabuti at yung purpose mo. Doon kami mag-focus, Panginoon, isang araw haharap po kami sa iyo. Pagpalain mo pong bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mong inaayos ang aming buhay upang patuloy namin makita ang iyong kalooban. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Good afternoon po and God bless you.